Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Inutusan po pala ako ni Mama kaninang umaga para po bumili ng tubig na mainom. Wala po kasi kaming pasok kaninang umaga. Pero nung tanghali ay may pasok po kami. Malapit lang din naman po yung pagbibilhan ko ng tubig mga kalabs. Pag uwi ko nga po ay binibilang ko pa po itong sukli ko kung sakto po sa bibilhin ko pong kartulina. Gagawin ko na po kasi yung project namin na decoration sa Valentine's. Kaya lang wala po akong nabili dahil wala pong tao doon po sa pinagbilhan ko. Kaya sabi ko kay Mama, kakain na lang po muna ako at babalik po ako mamaya. Pritong itlog po pala na may dahon ng sibuyas, eto pong almusal namin. Saktong pag-alis nga po ni Kuya kaninang umaga, ay nagising na nga din po ako mga kalobs. Hindi na nga po ako kaagad ginising ni Mama dahil wala naman po kaming pasok kaninang umaga. At si Kuya nga lang po ang mag-isang nag-almusal. Pero syempre, sinamahan naman po siya ni Mama sa lamesa. Para naman po may kasama si Kuya habang kumakain. Nagpatimpla pa nga po ako ng kape kay Mama dahil nakita ko pong nagtitimpla po siya ng kape niya. Nescafe po pala na may cream all, ito pong tinimpla ni Mama na para po sa akin. Ngayon nga lang po ulit ako magkakape mga kalabs. Pero alam niyo po ba si Kuya ni minsan ay hindi po siya nagkape dahil ayaw niya nga po ng kape mga kalabs. Hindi mga po mapahigop ng kape yun. Walang-wala nga po siya kay Papa ko na mayat maya ay nagpapatimpla ng kape niya. At pagkatapos ko po palang nag-almusal mga kalabs, sabi ni Mama ay bantayan ko po muna si baby. May ginagawa po kasi si Mama at ganun nga din po si Nanay. Hinahati-hati na rin po kasi ni Nanay yung hito na natira nung nakaraan. Kaya ako po munang magbabantay dito po sa makulit na babing ito. Grabe mga kalabs, at hindi po pala ganito kadali na magbantay ng ganito kaliliit na bata. Gusto niya nga po palagi ay maglakad ng maglakad. Kaya lang ay todo bantay naman po ako, baka po kasi ay madapa siya o di kaya ay matumba. Lalo na at nag-uumpisa pa nga lang po siyang matutong maglakad. Nung medyo natutunan niya na nga din po kung paano maglakad, aba gusto niya nga po palagi na lang po siyang naglalakad. Nakakapagod po pala yung ganitong lagi po siyang sinusundan. At binuhat ko na nga lang po siya mga kalabs dahil napapalayo na po kami. Kinuha ko nga po muna itong upuan ni Nanay dahil dito ko po muna siya pauupuin. Napakakulit niya nga po mga kalabs. Hindi po pala biro ang mag-alaga ng ganito. Halos isang oras ko nga lang po siyang nabantayan pero pakiramdam ko ay pagod na pagod po ako. Kaya sabi ni Mama ay masanay na nga daw po ako sa pagbabantay sa kanya. Dahil pati na rin daw po ako ay isa na rin daw po sa tagabantay niya mga kalabs. Lalo na kung may ginagawa po si Mama o si Nanay. Kapag umaga pa naman po ay marami po talagang trabaho. Kaya tamang-tama nga lang daw po na nandito ako. At kaninang tanghali pag uwi po ni Kuya galing ng school ay naghanda na nga din po si Mama ng makakain namin. Ready-made na po pala itong binili ni Papa na ulam. Hindi na rin po kasi nagawang magluto ni Mama. Kare-kare at dinakdakan po pala yung binili ni Papa. Sayang nga lang at naubusan nga daw po sila ng gulay. Dito na rin po pala kumain yung pinsan ko at si Nanay. Pagkatapos po pala namin kumain ay nagpahinga lang po ako saglit at saka po ay naligo na rin. Medyo nagmamadali na nga din po ako dito mga kalabs. Baka po kasi ay malate ako. At nasa akin din po yung susi ng room at baka maghintay po sa akin yung mga kaklase ko. Sabi nga po ni Mama ay wag daw po akong magmadali dahil hindi pa naman daw po ako late. At nung nakapag-ayos na nga din po ako, sabi ko kay Papa ay patawirin niya na po ako. Kinuha ko na rin po pala itong payong ko dahil mainit po mga kalabs. At nagpaalam na rin po ako sa kanila Mama at Papa. Dahil papasok na nga po ako mga kalabs. At pag uwi ko nga po kaninang hapon ay tinuloy ko na rin po pala itong ginagawa ko kaninang umaga.
Eto po pala yung pinaggamitan ko sa kartulina na binili ko po kaninang umaga. Project po kasi namin ito mga kalabs at bukas na nga din po namin ito ipapasa, sabi po ni sir. Matagal ko na po pala itong naumpisahan. At kaninang umaga at ngayong hapon ko nga lang po ito maitutuloy. May mga ibang sampol nga din po akong nagawa kaya lang hindi ko nga po yun nagustuhan. Kaya tinanong ko nga po kay mama kung ano po yung magandang design ng heart. At ganitong style nga po ang sinabi niya sa akin. Hindi ko naman po masabing ako lang yung gumawa dito mga kalabs dahil tinulungan din po ako ni mama kung paano po ito gawin. Tinulungan nga din po ako ni mama sa paggugupit ng heart. Pero sa pagdidikit ay ako na nga lang po ang gumawa. Kulang pa nga po itong heart na ginawa namin dahil didikitan ko pa po yung likod nito. Itatali ko na nga lang po muna para po magandang tignan. Yung bilog po pala dito mga kalabs ay tie wire po yung ginamit namin dito. Para po mabilis lang po siyang gawing bilog. Ang ganda nga din po ng naging ideya ni mama. Sinusuot-suot pa nga po ni mama yung bilog dito sa ulo niya. Nagmukha daw po tuloy hairband. Ayan, at naitali ko na nga din po ito mga kalabs. Pero para po mas sigurado na hindi matatanggal ay didikitan ko po ito ng stick glue. Para po dumikit yung papel sa tali at para po hindi po gumalaw-galaw. At dadagdagan pa nga po namin ni mama ito pong laylay niya ng isa pa. Hindi pa nga po ito tapos, pero nagugustuhan ko na nga po yung style nito. Sabi nga po ni mama ay magdandahan lang daw po ako, baka daw po kasi ay mapaso ako sa kandila. Pero sabi ko ay kaya ko naman po ma at nag-iingat po ako. At nakagawa na nga din po kami ni mama ng isa pa pong laylay nito mga kalabs. Bali 4 po pala yung laylay nito. At nadikitan na rin po pala namin yung likod ng mga heart. Para nga po hindi halata yung tali. Maganda po ba mga kalabs? Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.